Ilang grupo ng mga negosyante na nawagan ng hustisya kasunod ng pagpaslang sa steel magnate na si Anson Ke. DOJ bumuo ng task force na tututok sa kaso. PBBM, binito ang panukalang batas para gawaran ng Filipino citizenship si Lee Duan Wang dahil daw sa anyay nakakaalarmang mga natuklasan sa Chinese national. Senate President Chis Escudero sinabihan ni Senador o si Senadora Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa sariling interes. Longtime partner ni FPRRD na si Hanilet Avancenia may buwelta rin sa Senadora. Senador Bongo nanguna pa rin sa latest senatorial preference survey ng Pulse Asia. Philip Salvador at Congressman Rodante Marcoleta posible rin daw makapasok pa rin sa Magic 12. Tourist helicopter bumagsak sa Hudson River sa New York, 6 patay. Higit 3 pisong rollback sa kada litro ng produktong petrolyo posible sa susunod na linggo. Pero singil ng Meralco ngayong Abril, tataas naman. At styling tips para sa perfect summer OOTD, alamin. Ilang grupo ng mga negosyante ang nananawagan ngayon ng hustisya para sa pinaslang na steel magnate na si Anson Ke. Kaya naman, tinututukan ng Justice Department ang kaso. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Bumuuna ng Anti-Kidnapping Task Force ang Justice Department matapos ang pagdukot at pagpatay sa bilyonaryong si Anson Ke at kanyang driver. Nananawagan ng hustisya para kay Ke ang PCCI, FFCCCII, PhilExport at 30 pang mga community at civic organization. Hindi na raw isolated case ang sinapit ng steel magnate dahil dumarami na raw ang mga kaso ng kidnapping at iba pang krimen kung saan mga Chinese o Filipino-Chinese ang biktima. This is very unique. Hindi lang kidnapping, binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw namin. So ito ang creating so much apprehension on the business sector. Kanina, nakipagpulong sina Justice Secretary Boyeng Rimulya, PNP Chief General Romel Marbil, CIDG Chief General Nick Torre at NBI Director Jaime Santiago sa mga kinatawan ng FFCCCII at tiniyak nila na kontrolado ang sitwasyon. This matter, meron na kasing ideas kami kung ano nangyari with this the crime that happened. It's a different kind of kidnapping. Sabi ko nga, hindi lang to kidnapping. Una na rin sinabi ng PNP na may lead na sila sa mga sospek sa kidnap slay at malaki raw ang posibilidad na sangkot din ang mga ito sa mga dating kaso ng kidnapping. Hindi rin naman isinasantabi ng PNP ang anggulo na may kinalaman sa Pogo ang krimen. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Pinatikos ng longtime partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia ang Administrasyong Marcos matapos ang pagdukot at pagpaslang sa bilyonaryong si Anson Ke. Hindi naman ito pinalampas ng Malacanang. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Kay Miss Hanilet Avancenia, huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Ito ang tugon ng Malacanang sa patutsada ng longtime partner ni FPRRD na si Hanilet Avancenia patungkol sa pagkakakidnap at pagkakapaslang sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke. Sa isang pagtitipon sa labas ng ICC sa The Hague, kinongratulate ni Hanilet si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa umunoy pagtaas ng insidente ng krimen sa Pilipinas, kasama na rito ang sinapit ni Ke. Agad na bumuelta ang palasyo. Hindi po ginagawa nakatatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon.
Kaya kay Ms. Hanilet Abenzania, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Sa utos ng Pangulo, nagtalaga na ang PNP ng Special Investigation Task Force na hahawak sa kaso ni Ke. Nauna na ring sinabi ng palasyo na hindi nila tutulugan ang ganitong mga krimen. Si Anson Ke o kilala ring Anson Tan ay natagpo ang patay kasama ng kanyang driver sa Rodriguez Rizal. Kasalukuyang iniimbestigahan ng PNP kung ang kanilang pagkamatay ay may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa kabila ng pagbabayad umano ng ransom na 100 million pesos ay pinaslang pa rin ang mga biktima. Vinito naman ni PBBM ang panukalang batas na magbibigay sana ng Filipino citizenship sa Chinese national na si Li Duanwang, na kilala rin bilang Mark Ong. Matagal nang naninirahan sa Pilipinas si Li mula pa noong 1991. Sa kanyang veto message ay sinabi ng Pangulo, and I quote, "I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantee's character and influence to be full of ominous and dark consequences, if not of a clear and present danger." End quote. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehiyo at hindi ipinamimigay ng basta-basta. Hindi rin ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kaduda-dudang interes. Nauna nang ikinabahala ni Senador Risa Hontiveros ang naturalization ni Lee dahil sa umunoy pagkakasangkot nito sa POGO. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Inamin naman ng PNP na tumaas ang mga kaso ng kidnapping ngayong taon. Mula Enero lamang, 13 kidnapping na ang naitala ng ahensya. Base sa datos ng PNP, 32 cases of kidnapping ang naiulat noong 2024, mas mataas sa 26 noong 2023. May 7 persons of interest na ang PNP sa pamamaril sa mayoral candidate ng Albuera Leyte na si Kerwin Espinosa. Itinanggi naman ng self-confessed drug lord na scripted ang insidente. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Dugo ang upuan ng naiwang bakas ng pamamaril sa gymnasium ng Barangay Tinagan. Sa inisyal na report ng PNP, nakaupo ang kandidato sa pagkaalkalde na si Kerwin Espinosa habang hinihintay na magsalita para mangampanya. Pero isang armadong lalaki na nagtago sa kisame sa may stage ang biglang namaril. Nagtamo si Kerwin ng isang tama ng bala sa balikat. Sugatan din ng kanyang running mate na si Mariel Espinosa Marinay at isang batang babae. Agad naman silang naisugod sa ospital. Sa isang Facebook post, sinabing agaw buhay si Kerwin. Pero sinundan ito ng isang FB Live kung saan inihayag ni Kerwin na ligtas siya sa di umano'y masamang tangka sa kanyang buhay. Kay dautan ang ilang plano, dili yun maglampuson. Kay naay gabantay nato. Gigamitan ako nilag sniper pagka mga talawan maning mga tawhana. Iampo na lang tamo, nabarangon mo sa mga tao sa Albuera. Nagpasalamat din siya sa mga nagpakita ng concern sa kanya at saan niya ipagkakadakip sa gunman. Hindi rin daw makakahadlang sa kanilang pangangampanya ang nangyari. Sinagot din niya ang mga tanong sa kanyang FB Live, pati ang nagsasabing scripted lang ang nangyari. Scripted? Oy, yabag ka? Yabag ka nga, mayroon kag scripted. Ikaw kuno'y pagpaigog bala. Tunto ni mo eh. So, scripted. Hiniling ni Espinosa ang dagdag na seguridad matapos ang insidente. Kinundi na naman ng COMELEC ang pamamaril. Sabi nga natin, balota hindi bala ang solusyon natin dito. Sana yung mga ganyan po, yung may mga may galit o kaya naman may mga
gusto pong mawala yung mga kandidato o kalaban nila, balota po ang solusyon natin. Diyan po tayo mag-focus. Ang problem kung sa palagay po ng iba ay hindi sila papalarin sa balota, baka nga bala na lang ang ipampapalit nila. Nakakalungkot kung ganon. And that's why patuloy ang ating apila sa Philippine National Police na may kaagarang kagad paglutas sa mga ganitong klase na krimen. Regardless of the personalities involved. Sabi naman ng PNP, 7 pulis ang itinuturing ngayon na persons of interest. 2 rito ay mga opisyal, habang 5 ay non-commissioned officers ng Ormoc City Police. Sasailalim sa paraffin test ang 7 at magsasagawa ng ballistic examination sa kanilang mga baril. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Nagbabanggaan ngayon si SP Chis Escudero at Senador Amy Marcos dahil sa tangkang pagpapakulong ng isang opisyal ng Malacanang sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Hindi dapat magamit ang Senado para sa self-promotion. Ito ang pahayag ni Senate President Chis Escudero nang palayain niya si Ambassador Marcos Lacanilao mula sa detention kagabi. Na-cite in contempt kasi si Lacanilao sa pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama si Lacanilao sa jet na sinakyan ni FPRRD papuntang Hague, Netherlands. Siya ang kasalukuyang Special Envoy on Transnational Crime ng Malacanang. Sa pagdinig, nailahad ang isang ICC surrender form kung saan sinulat niyang hindi niya alam kung dinalabas si Duterte sa lokal na hukom bago sinuko sa ICC. Isa raw itong mahalagang hakbang sa ilalim ng Rome Statute. Kung ano po yung nabanggit ko kanina, yun po. Hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority? Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam? Yes, Mr. Senator. So you're lying. Nagmosyon si Senator Bato de la Rosa na i-contempt ang opisyal na agad inaprubahan ni Senadora Amy. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilao in contempt. Agad na inescort ng Senate Sergeant at Arms si Lacanilao matapos ang pagdinig. Ani Senadora Amy, first time niyang mag-contempt ng isang resource person at hihintayin niya ang approval ni Escudero. Pero makalipas ang 2 oras, naglabas ng pahayag ang senadora na nakalaya na si Lacanilao. Anya, tumanggi raw si Escudero na pirmahan ang contempt order. Disappointed siya at delikado raw ito para sa authority ng Senado dahil pinalaya ang isang opisyal na nagsisinungaling sa harap ng mga senador. Nagpadala pa siya sa Senate media ng kopya ng contempt order na walang pirma ni Escudero. Agad namang bumuelta si Escudero ni hindi nga raw niya nakita ang order bago pa man makapag-post ang senadora. Pinalaya niya si Lacanilao dahil nilabag ng komite ang due process. Dapat i-approve muna ng Senate President ang pag-detain sang-ayon sa Senate rules. Palag ni Escudero, hindi niya hahayaang magamit ang Senado para sa petty partisan interests, lalo na ng mga tatakbo sa halalan. Hindi rin daw institusyon ang Senado para sa propaganda. Hinikayat pa ni Escudero si Senadora Amy na iwasang gamitin ang Senado para sa sariling political objectives nito at sa halip gamitin ang kanyang pangalan para sa unity, hindi pagkakawatak-watak ng mga tao. Bilang bahagi ng due process, maghahain si Escudero ng show cause order kay Lacanilao para mag-explain within 5 days kung bakit hindi siya dapat i-contempt ni Senadora Amy. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Kaartehan lang daw ang pagdinig ng Senado sa pag-aresto sa dating Pangulo. Yan ang tingin ng longtime partner ni FPRRD. Nagbabalik si Hannah T. Hindi raw naniniwala ang partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Senadora Amy Marcos. Inilahad ito ni Hanilet Avancenia sa 21st birthday celebration ng anak niyang si Kitty Duterte. Nasa Hague, Netherlands ngayon ang mag-ina habang nasa kustodiya ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Senadora Amy ang nangunguna sa investigasyon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Nang tanungin kung naniniwala siyang makakamit ni FPRRD ang hustisya sa Senate investigation, sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang nila. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako naniwala sa kanya. So, pero di na dinetalye ni Avancenia ang dahilan. Tanong siya na ano ba talaga nangyari? Hindi, ma'am. Huwag Hindi ba siya nakita na nangyari?
Nagnilay-nilay daw sila ng dating Pangulo habang binibisita niya ito sa detention. Tanong daw ni FPRRD sa kanya, bakit kung sino pa raw ang gumawa ng mabuti ang siyang nakadetine? Nahaharap si FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong kampanya kontra droga. Sabi ko, that is also my question. But I believe that maybe ganun yan eh. Pag may tanong ka minsan, di ba, sa buhay mo. Sa kabila nito, naniniwala si Avancenia na iiral daw ang kabutihan palagi. Sinelebrate ni Avancenia ang birthday ni Kitty kasama ang ilang Duterte supporters sa labas ng detention center. He only wishes me one thing, eternal happiness. As always. Wala pang kumpirmasyon kung kailan darating sa Hague ang kapatid ni Kitty na sina Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Isa na naman ang nasampulan ng COMELEC dahil sa hindi magandang biro sa kampanya. Ang isa pang kandidato iniimbestigahan dahil sa umano'y vote buying. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Hindi ipoproklama ang mga may pending na disqualification case. Yan ang inihayag ni COMELEC Chairman George Garcia ngayong araw. Matapos mag-issue na naman ng show cause order laban sa dalawang local candidate. Pinagpapaliwanag ngayon si dismissed Mayor Attorney Kevin Anarna ng Silang Cavite matapos magbitiw ng biro tungkol sa solo parents. Sino dito ang mga solo parents? Pag biglang dumami solo parents, kanina ba naghiwalay lang kayo? Kasi lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Ang gagawin natin, lahat ng balong lalaki, tsaka lahat ng balong babae. Irarapol na lang natin yan, ha? At sa isang lola sa kanyang campaign event noong March 29. Kanina, hindi ko na mabilang kung ilan ang kumurat sa puwet ko. Meron pa kanina si Lola, alam nyo, first time ko nangyari po sa kampanya, si Lola nilapnap pa ako. Nauna nang dinismiss ng ombudsman si Anarna noong nakaraang taon dahil sa pagkakasangkot nito sa isyu ng korupsyon. May pending disqualification case din si Anarna sa COMELEC pero ayon kay Chairman Garcia, hindi raw ito naging bearing sa kanilang pag-i-issue ng show cause order. Siguro po kung hindi kayo masasaktan, para po namang wala tayong lola lahat. At saka yung mga kababayan, kung wala tayong nanay, mga kapatid, ate o kaya naman mga tita o kahit mga kakilalang mga kaibigan, hindi ko po alam talaga kung bakit kinakailangan maging ganitong klaseng pagsasalita. Ganong ang purpose mo naman ay kuhanin ng boto. Pinagpapaliwanag din si Palawan Congressional Candidate Abraham Mitra. Nakarating kasi sa COMELEC ang post nito kung saan nag-sponsor siya ng limited tickets para sa block screening ng isang pelikula. Ayon sa komisyon, posibleng may paglabag ito sa vote buying guidelines ng poll body. Kasama ang kaso ni Mitra sa 36 cases ng vote buying na iniimbestigahan ng komisyon. 1985 pa po yung Omnibus Election Code. Mas ang iba po dyan ay mas matagal pa yan kaysa doon sa edad po natin. So sigurado naman po, alam ng lahat yan. Nanindigan ng COMELEC na kayang-kaya nilang suspindihin ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato na may nakabinbin na DQ case. Oras na mapatunayan daw na lumabag sila sa election guidelines. Kahit tapos na ang halalan, posible pa rin silang humarap sa isang election offense na may kaakibat na 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Tila tumataas ang tsansa ng ilang senatorial bet na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa latest Pulse Asia survey. Ang dating aktor na si Philip Salvador at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta pasok na sa mga probable winner. Si Senador Bongo naman number 1 pa rin sa survey habang number 3 na si Senador Bato de la Rosa. Kasama rin sa mga probable winners sina Senador Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson, Willie Revillame, Ben Tulfo, Makati Mayor Abby Binay, Senador Lito Lapid at former Senator and boxing champ Manny Pacquiao. Laglag pa rin sa tinatawag na Magic 12 si Senador Amy Marcos. Ginawa ang survey noong March 23 to 29 o higit isang linggo matapos arestuhin at isuko sa ICC si FPRRD.
Muling ilulunsad ng pamahalaan ng Task Force BARM at Task Force ABRA. Welcome daw ito sa COMELEC para maging mas ligtas ang halalan. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Joash? Hapon sa Camp Emilio Aguinaldo ang pagre-reactivate ng Task Force ABRA. Sa ilalim ng task force na ito, magkakaroon ng isang mas organized at focused na pwersa ng pamahalaan na tututok sa pagpapanatili ng kapayapaan sa probinsya. Kabilang dyan yung pagpapadala ng pwersa ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang deputized officers ng COMELEC. Nauna nang inactivate ng PNP ang Task Force BARM noong March 25, kasabay ng sunod-sunod na kaso ng election-related violence sa lugar. Kurina, kapapasok lang din na balita, inanunsyo ngayon ng PNP na ayon sa kanilang naging investigasyon, yung pinatay na election officer sa Datu Oding Sinsuat, hindi raw election-related yung rason. More on a personal reason daw ito ayon kay PNP Chief Marbil. Sa kabila niyan, patuloy pa rin daw na bibigyan ng security yung election officers, lalo na sa mga lugar na under red category areas of concern. Binanggit naman ni COMELEC Chairman Garcia na may ilang mga lugar pa raw na maliban sa Datu Oding Sinsuat ay maaaring sumailalim sa COMELEC control. Kasalukuyan ng pinag-uusapan ng COMELEC at ng PNP kung may mga bagong lugar na itataas sa red category. Sinabi ni PNP Chief Marbil ngayong araw na may isang active private armed group na binabantayan sila ngayon sa BARM. Pero pinanindigan ni Chief Marbil na sasawatain nila ito upang hindi rin magamit ng mga kandidato ngayong eleksyon. Sa kabuuan, nagsagawa ngayong araw ng isang command conference ang COMELEC kasama ang PNP, AFP at Philippine Coast Guard upang masigurado ang isang ligtas at malinis na elections 2025. Corina. Okay, maraming salamat Joash Malimban, nag-uulat live mula sa Camp Aguinaldo. Sa ibang balita, 6 ang patay nang bumagsak ang isang tourist helicopter sa Hudson River sa New York, kasama sa mga nasawi ang 3 bata at ang piloto. Nawalan daw ng kontrol ang helicopter at pataog na tumama sa tubig. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. According to the manifest, aboard the helicopter were 6 people. 1 pilot, 2 adults, and 3 children. NYPD divers pulled 4 people from the crash site, and FDNY divers recovered an additional 2. 4 victims were pronounced dead on scene, and 2 more were removed to local area hospitals, where sadly both succumbed to their injuries. At this time, all 6 victims have been removed from the water, and sadly, all 6 victims have been pronounced deceased. Again, we're praying for the families and our gratitude to the rescuers and the courage that was displayed in their dedication. Huling Biyernes bago ang Holy Week break, kumusta kaya ang sitwasyon sa mga major transport hub? Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman sa westbound lane. Malapit na ang Holy Week, kaya naman nagsisimula ng bumiyahe ang ilan sa ating mga kababayan. Ang latest sa Holy Week travels sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. So Paulo, kumusta na ang sitwasyon naman dyan sa Lagusan na yan? Corina, sa ilang mga terminal na napuntahan ng news team ay may mga fully booked ng biyahe, habang dito sa PITX maging sa mga pantalan at paliparan ay nagsisimula na ring dumami yung mga biyaherong lumuluwas ng Maynila bago ang Semana Santa. Maagang nag-inspeksyon si MMDA Chairman Don Artes kasama ang HPG, QCPD at PIDEA sa mga terminal ng bus sa Quezon City. Nagsagawa rin sila ng random drug test sa mga driver at konduktor.
Dito po ay gagawin natin sa iba't ibang bus terminals at bus stations at para po nga ma-ensure na ang ating po mga kababayan ay komportable at safe sa kanilang pagbiyahe pauwi ng probinsya. Sa NAIA naman, inaasahan na rin ang bulto ng mga pasahero. Taya ng airport officials, posible kasing lumampas sa 150,000 passengers per day ang dadagsa sa 4 na terminal. Sabi ng New NAIA Infrastructure Corporation, mas maayos na ang parking. Kung kailangan magbukas sila ng 4 hours before para hindi na magpila ang mga passengers natin, ay mangyayari na yan. So with that, yung improvements natin sa mga parking, even at 157,000, ang confidence level namin ay mataas na walang makamanage natin ng gusto itong Holy Week season na to. Nasa 30 milyong local at international tourists naman ang inaasahan ng Tourism Department na dadayo sa iba't ibang lugar sa bansa sa Holy Week. Naka-activate na rin ang Regional Operation Centers ng ahensya para umalalay sa mga turista. Buhos na rin ng mga pasaherong ayaw makisabay sa Holy Week rush sa Batangas Port, ang pinakamalaking pantalan sa bansa. Nasa lampas 1.7 milyon na pasahero ang inaasahan ng Philippine Ports Authority mula April 12 hanggang 20 na babiyahe sa mga pantalan sa buong bansa. Simula kahapon, unti-unti nang nagkakaubusan ng tiket ng barko at fastcraft papunta sa mga tourist spot gaya ng Puerto Galera. Taya ng PPA, nasa 25,000 pasahero kada araw ang dumadagsa kapag peak season, lampas triple sa 8,000 na capacity ng terminal. Kaya inatasan ni Transportation Secretary Vince Dizon na gawing digital na ang ticketing system sa pantalan ng Batangas para maiwasan na ang mahabang paghihintay ng mga biyahero sa labas ng terminal. Pinasabihan ko din si GMJ, kailangan kausapin yung shipping lines with Marina na kailangan maaga magbukas, lalo na pagka Holy Week. Alam naman nilang nagdadagsaan ng mga pasero, kaya nga pinasabihan ko na rin itong mga shipping lines natin na dapat maaga magbukas. Sa PITX naman, ang ilang biyahero sinusulit na din ang Friday rush para makarating agad sa kanilang mga destinasyon. Corina, nasa 2.5 million na pasahero ang inaasahang dadagsa dito sa PITX mula April 9 hanggang April 23 at batay sa pinakahuling tala ng PITX Management, nasa 126,000 na yung mga pasaherong dumarating ngayong gabi at paalala ng mga otoridad at terminal officials, siguruhing maaga ang pagpunta sa inyong mga terminal, paliparan o pantalan, mag-book gamit ang online booking apps para iwas abala at hanggat maaari ay magsuot ng komportabling damit dahil batay sa magiging weekly weather forecast ng Pag-asa ay magiging mainit o maalinsangan ang ating Holy Week. Corina? So Paolo, inaasahan natin na palabas ng Metro Manila ang mga tao tungo sa kanilang mga probinsya. Ano yung mga fully booked trips at saan ba ang mga inaasahang maraming pupunta sa Holy Week? So far dito sa PITX Corina, mga biyaheng Bicol yung mga unti-unti nang napupuno. Sa mga bus terminal naman sa Cubao ay unti-unti na ring dumadami yung mga fully booked na biyaheng norte tulad ng Pangasinan at saka ng Cagayan. Sa mga Roro naman, yun gaya ng aking nabanggit kanina, Puerto Galera, dumadami na rin, although tuloy-tuloy na ring napupuno yung mga Roro na bumabiyahe naman ng Calapan at saka ng Abra de Ilog. Now, pagdating sa Holy Week destinations, Corina, bukod sa mga paborito ng mga turista tulad ng Bohol, Cebu, Siargao at Palawan, ay nakikita rin ng Department of Tourism na ang Camiguin, Siquijor at Cagayan de Oro ay dumadami na rin ang mga turistang bumibisita. Corina? Ayan, so mapayapang paglalakbay sa lahat. Maraming salamat, Paulo Barcelon, live mula sa PITX. Fake news daw ang espekulasyong may issue sa kalusugan si Pangulong Bongbong Marcos. May pakiusap din ang Malacanang sa mga nagpapakalat nito. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Kumakalat sa social media ang sinasabi ng ilan na may problema umano sa kalusugan si PBBM. Pero giit ng Malacanang, wala itong katotohanan. Mapapansin niyo po, siguro po kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting, kasama po kami. At sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo.
Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. Mensahe ni Yussi Claire sa mga fake news peddler, hindi makabubuti sa bansa ang paggawa ng mga maling kwento tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Panghuli, sabi ni Castro, imbis na magpakalat ng maling impormasyon gaya nito, mas mainam raw na ipagdasal na lang lagi ang kalusugan ng mga namumuno ng bansa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Maaari raw makasuhan ng cyber libel si dating Duterte spokesperson Harry Roque matapos mabunyag sa investigasyon ng Kamara na siya umano ang may pakana ng tinaguriang polvoron video laban kay PBBM. Ito ay ayon sa isang mambabatas. Ang detalye sa Agenda Report ni Zandro Ochona. Bukod dito sa video na napanood na ng lahat, meron pa pong isang tao na positibong nagsabi sa akin na meron pa siyang nakita mismo sa kanyang dalawang mata, 3 pang video kung saan ang Marcos Jr. di umano ay sumisinghot ng powdery white substance. So abangan natin. Ito ang isa sa pinakabagong video post ni Attorney Harry Roque sa kanyang Facebook page. At ayon nga sa kanya ay may mga inaabangan pang video na kahalintulad ng sinasabing polvoron video na kasamang iniimbestigahan na sa Kamara at sinasabing peke ng isa sa mga naimbitahang social media influencers. Ayon sa isang kongresista, may kakayahan ng gobyerno na malaman kung peke ito at gumamit lang ng artificial intelligence para likhain ang video. If this is still fake news, di mukhang nagiging practice na niya, di ba? And these people should be held answerable for peddling this fake news, especially they're doing this against the highest official of the land. Giit ni Representative Luistro, baka hindi lang panukalang batas ang irekomenda ng komite. Hindi lang po tayo nag-propose ng batas. We also recommend the filing of the necessary cases against people whom we believe should be held answerable, just like this case. Walang maliwanag, may cyber libel dyan, no? Through the use of internet, is trying to make it appear that the president is actually using cocaine. Ipinaliwanag din ni Luistro na hindi political persecution ang kinakaharap ni Roque sa bansa, bagay na malayo nang harapin ni dating Senador Laila de Lima ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Pag persecution, ibig sabihin wala kang ebidensya. You're being harassed politically, no? But as you can see, doon sa investigation ng Quadcom, we have evidence. Si Senator Laila de Lima, I must say, she's so principled that she's willing to go through all the hardships just to prove her innocence, no? With Attorney Harry Roque, he maintains that what is happening is part of persecution, and that is why he refused to come back to the Philippines, no? Ibinunyag ni NBI Director Jaime Santiago na kinasuhan na ang nagpakalat ng peking polvoron video ng Pangulo. Hindi na idinitalye ni Santiago kung sino-sinong mga personalidad ang dawit dito. Pero kasama sa kanilang investigasyon ang pagkakasangkot ni Roque bilang may pakana umano ng video. Hindi pa matiyak kung kailan ang susunod na pagdinig ng House Tricom kaugnay sa misinformation. Pero tila hindi na maiiwasan na matalakay din ng artificial intelligence at deepfake. Para sa Agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. Patuloy ang malalimang investigasyon ng NBI sa ni-raid na umano'y pagawaan ng bomba sa Marilao, Bulacan. Ang mga suspect nagtangka para manuhol ng mga otoridad para makalaya. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve. Pinasabog ng NBI ang mga nakumpiskang kemikal mula sa umano'y bomb factory sa Marilao, Bulacan. Biyernes noong nakaraang linggo nang salakayin ng mga operatiba ang bodegang pagmamay-ari ng isang Chinese na nag-iimbak at nagpoproseso umano ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng bomba.
Kanina, maagang bumiyahe papunta sa isang Philippine Air Force camp sa Capas Tarlac ang NBI para isagawa ang blasting operation sa mahigit 100 metric tons ng mga kemikal. Unang naaresto ang 7 Chinese at 1 Pilipino, pero dahil sa pagtatangkang manuhol, nadagdagan pa ito ng 3 pang individual, 1 Chinese at 2 Pilipino. So nag-offer sila ng 1 million per head. Initially, nagpadala sila ng 2M para ma-release yung unang 2. Dun sa ground floor, since dun nagkaluan, dun nagkaroon ng hydrocarbon operation. Maliban sa illegal na pag-iimbak ng delikadong mga kemikal, napag-alaman din na 100% foreign-owned ang kumpanya na ipinagbabawal sa batas. Under our laws, if a corporation is engaged in or dealing with controlled chemicals, it's not supposed to be allowed to be registered wholly owned by foreign individuals. Kasama sa patuloy na sinisiyasat ng NBI ang intensyon sa likod ng pag-iimbak ng tone-toneladang mga kemikal. Partikular na ikinababahala ng ahensya ang natagpuang kemikal na tungsten na ginagamit umano sa military application gaya ng paggawa ng projectiles at missiles. Sa inisyal na impormasyong hawak ng NBI, ini-export papuntang China ang mga produkto. Pero sa ngayon ay patuloy pa ang kanilang malalimang investigasyon kung saan talaga nagsusupply ang kumpanya. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Isa na namang insidente ng Chinese bullying sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, binuntutan sila ng 2 China Coast Guard ships habang papunta ng mainland Palawan kahapon. Galing daw ang kanilang barko sa Barangay Pag-asa at may sakay na 13 sibilyan. Kwento ng isang mangingisda, nakalapit pa ang mga vessel ng China sa kanilang barko. Akala raw nila ay bobombahin sila ng tubig. Kaya agad nilang sinecure ang kanilang mga gamit. Wala naman daw ginawa ang Chinese ships. Big time oil price rollback, asahan simula sa Martes. Pero singil na ang Meralco, tataas naman. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa SM Mega Mall naman. Bumper to bumper na ang northbound lane. Mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. At good news para sa ating mga motorista, asahan ng isang malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Sa susunod na linggo, ang tapya sa gasolina posibleng umabot sa 3 pesos and 75 centavos per liter. 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos kada litro naman sa diesel at 3.50 sa kerosene. Fears of recession and lower demand dahil sa tumitinding trade tension sa pagitan ng Estados Unidos at China ang ilan sa mga dahilan sa rollback ayon sa Energy Department. May rollback na sa gasolina, may dagdag singil naman sa kuryente. Alamin kung magkano sa Agenda Report ni Sujin Kim. Hindi pa man lubos ang nararamdaman ang tindi ng tag-init, sunog na agad ang bulsa ng maraming consumer. Umakyat ng 72 centavos kada kilowatt hour ang electricity rate ng Meralco ngayong Abril, o katumbas ng dagdag na 145 pesos para sa karaniwang household na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Ayon sa Meralco, ang pangunahing salarin sa pagsipa ng presyo ay ang mahigit 3 pesos na pagsirit sa presyo ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM, isang indikasyon na manipis ang supply ng kuryente noong Marso. Tumaas din ang transmission charge para sa mga residential customer dahil sa mas mataas na ancillary service charge ng NGCP.
Paliwanag ng Meralco, nabawasan na nga ang bigat ng dagdag singil dahil sa refund na iniutos ng ERC, kung saan halos 20 billion pesos ang ibabalik sa mga consumer sa loob ng 36 na buwan dahil sa mga sumobrang singil mula July 2022 hanggang December 2024. This could have been higher, no? So nabawasan nung awat refund yung increase ng generation, transmission at ng other charges. So kung hindi nandyan yung refund na pinag-utos ng regulator, it could have been a higher. Samantala, aminado ang Meralco na habang papalapit ang eleksyon at kasagsagan ng tag-init, tumataas ang pangangailangan sa kuryente na inaasahang magpipik pa sa susunod na buwan. Yung pinakamalaking pag-increase ng demand will be experienced this May. So, ang expectation natin with the increase in demand, may pressure na sa spot market prices to go up. That's why we're hoping that the ERC can release their orders that approves our 2 RE supply contracts. Ayon sa Meralco, mahigit 13,200 megawatts ang demand sa Luzon grid kahapon. So we can expect demand to increase by maybe another 1,000 megawatts in the coming days. Tiniyak naman ng Meralco ang kanilang kahandaan na tumugon sa mga aberya, lalo na sa paparating na holiday break. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Hinimok naman ng iba't ibang grupo ang gobyerno na resolbahin na ang paulit-ulit na issue sa supply ng kuryente, lalo na ngayong mag-e-eleksyon. Anila, tigilan ang paggamit ng fossil fuel. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. Sa panahon ng painit na mundo, sa panahon ng El Nino na mas kinakailangan ang reliable at stable na power supply, ay hindi po ito nabibigay ng ahensya ng gobyerno. Tuwing tag-init na lamang kung kailan ginaganap ang eleksyon, pataas ng pataas ang reported power outage sa Pilipinas, lalo na sa Luzon at Visayas grid. Kaya ngayong 2025 midterm elections, inilunsad ng multi-sectoral groups ang kontra brownout iwas daya watchdog movement. Voting is not only a right, but it is actually a moral duty. It is a primary expression of our civil and political participation. Sa pag-aaral ng Center for Energy, Ecology and Development o SEED, bilyon ng economic losses ng Panay sa 3-day blackout noong 2024. Ang punot dulo, fossil fuel plants. Sa loob ng 5 buwan lamang nitong nakaraang taon, mayroong 956 recorded outages nationwide. 258 dito dahil sa fossil fuel power plants. Ayon sa SEED, alarming ang hindi pagtransisyon ng bansa sa paggamit ng renewable energy, bunsod din ng lumalalang climate change. Sa pagtaas kasi ng heat index, nagka-crash naman ang mga planta. Ang kontra brownout iwas daya movement hindi lang daw para sa eleksyon. Dahil tumataas din ang presyo ng kuryente sa bawat komplikasyon ng mga planta, layo ng grupong himukin ng gobyerno na bitawan na ang fossil fuel. Policy change ang panawagan ng election watchdog movement dahil ang perennial power problems ng bansa pwedeng pag-ugatan ng electoral fraud. Babala rin ng National Grid Corporation, hindi brownout free ang summer season ngayong taon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hindi pa tinatamaan ng taripa ni US President Donald Trump ang local car scene ayon sa isang auto dealer. Mas dapat daw bantayan ngayon ang mababang piso at tumataas na interest rate. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Global headlines ngayon ang mga tariff ni US President Donald Trump. Pero sa ngayon, ligtas muna ang Pilipinas. Nakatutok pa rin ang Estados Unidos sa China pero binigyan ng mga bansa gaya natin ng 3 buwang palugit. Ayon kay Economic Czar Frederick Go, may kinakaharap na 17% reciprocal tariff ang bansa. Mas magaan kumpara sa iba pero maaaring makaapekto sa ilang mga industriya. Pero sa auto sector, there's no panic yet. Para sa Auto Hub Group boss na si Willie Titen na distributor ng maraming mga car brands sa bansa, hindi pa nagiging problema ang trade war ni Trump sa mga local na dealer, maliban sa ilang mga Ford unit na gawa sa US. The one that we need to monitor is probably the exchange rate. Because of the volatility now, the exchange rate, the interest rates, those are the things that we need to look into.
Dahil sa mga kasalukuyang free trade pact sa mga bansang gaya ng Japan at China, kung saan nagmumula ang mga kotse sa local market, hindi pa umaarangkada ang pagtaas ng presyo dahil sa taripa. Kasama rin sa ASEAN ang Pilipinas, kaya mababa pa rin ang buwis at patuloy ang region-wide trade. As far as cars are concerned, most of them come from Southeast Asia, from Europe, from China. Konti lang yung galing sa US Kaya and even if it comes from the US, no effect naman sa taxes. Kaya okay lang. Hindi rin nababahala ang mga nasa aftermarket sector. Habang nagbabago ang global market dahil sa trade war, relax lang ang mga local auto dealer. Para sa kanila, ang mahinang piso at mataas na pautang ang mga totoong pagsubok sa industriya ngayon. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. Celebrity stylist may tips para sa perfect summer OOTD. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA Balintawak. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Dagsa muli ang mga turista sa Lubao, Pampanga para sa sikat na Hot Air Balloon and Music Festival. Silipin ang engranding pagbabalik ng event na ito sa Agenda Report ni Ryan George. Makalipas ang 5 taon, muling lumipad ang makukulay at giganteng hot air balloon sa 3 days Lubao International Balloon ang Music Festival ngayong taon. Ayon sa mga organizer, 26 na hot air balloon ang nakilaok ngayong Biyernes. Kabilang ang international participants mula sa Netherlands, France, Australia, Thailand, Vietnam, South Korea, Canada, Taiwan at Japan. Bukod sa malalaking lobo sa Impapawid, tampok rin ang iba pang attraction gaya ng outdoor zoo, ultra ride, helicopter ride at fireworks display. Hitik rin ang performance sa music festival ngayong gabi kasama ang Ben and Ben, The Ones, Darren Espanto, Mayonnaise at Alamat. Nag-attend po kami this time sa Balloon Fest para po sa Alamat since ilang years din po kasing nag-stop yung Balloon Fest and yan, finally po, ngayon po, na-invite po yung Alamat which is the reason po bakit excited po para mamaya kasi after 6 years, bumalik po ulit yung ganitong event. Yun po, super excited po para sa Alamat kasi yun po talaga yung pinunta. Ayon sa LGU, malaking tulong ang event sa muling pagdusbong ng turista sa bayan. Magtatagal ang festival hanggang sa Linggo. Para sa Agenda, Ryan George, Lubao, Pampanga. Kultura at pagkaing Pinoy ibinida sa isang event sa Nicosia, Cyprus. Naroon para sa kanyang agenda report ang ating Europe correspondent, Dick Villanueva. Proud moment sa Filipino community sa Cyprus ang maimbitahan makapagtanghal sa country presentation and social gathering sa Nicosia Municipal Garden. Tatak Pinoy ang tradisyonal na mga sayaw, folk song at masasarap na pagkain na magandang paraan daw para maibahagi ang mayaman na kulturang Pinoy. Bahagi ang proyekto ng Unity in Diversity na suportado ng Mission Solidarity at European Network of Filipino Diaspora Cyprus. Suportado rin ito ng konsulado sa pangunguna ni Honorary Consul Charmaine Garcia Laconico na dating member ng Bayanihan Dance Group. Nagpasampol pa siya ng tinikling na naging daan para sa mga dumalo na makisayaw rin. This event was organized by a non-profit organization. Actually, it's a Cypriot non-profit organization that their initiative is to make other cultures accept each other.
to accept diversity. And it's really good kasi nga the last Sunday ang present nila ang Pilipinas. So it's called the Mission Solidarity Cyprus, and napag-imbitahan nga nila ang Filipino organization natin na FFOC and NFID to collaborate with them to present our country. So it was a very enriching and full Sunday because we presented not just cultural dances and songs and music, but also they had a taste of our food, and also we shared with them some of our characteristics and personalities and some of our values that we really uphold. Ayon sa organizer na si Esther, maganda ang pagtanggap ng mga lokal sa ating kultura. Siyempre, natutuwa sila dahil nakita nila ang ating cultural dance. Very colorful, very graceful ang mga dancers, palaging nakangiti. So it has given us really a proud moment na ipakita ang ating mga kultura sa host country. So it has given us a good image sa local host namin. Tuwang-tuwa naman sila sa ipinakita namin. At saka dahil nagkaroon din ng mini quiz tungkol sa kultura ng Philippines, ang mga traditions natin, kung paano ang mga mga traditions na ginagawa pa natin hanggang ngayon, kagaya ng pakikisama, bayanihan, yung mga magmamano ka, gano'n. So, hinighlight din namin yun sa Hindi siyempre kompleto ang Filipino hospitality kung walang pagkain. Hindi lang sa Cyprus, maging sa iba't ibang parte ng Europa ay unti-unti na nakikilala ang kultura ng Pilipinas, lalong-lalo na ang sayaw ng tinikling. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Nicosia, Cyprus. A shake-up in Italian luxury dahil natuloy na ang pag-takeover ng Prada sa brand na Versace. Nabili ng Prada ang rival nito mula sa Capri Holdings sa halagang $1.4 billion. Nangyari ang deal sa gitna ng expansion plans ng Prada, habang ang Versace nalulugi dahil sa matumal na benta. Nitong Marso, nagbitiw bilang Chief Creative Officer ng brand si Donatella Versace matapos ang halos 3 dekada. Ready na ba ang mga Beach Essential at OOTD? Para sa mga hindi sigurado kung ano ba ang uso ngayon, naglunsad ng summer campaign ang leading luxury brand sa bansa sa tulong ng isang celebrity stylist. Yan ang agenda report ng ating lifestyle host, Marie Lozano. Summer is here at hindi lang dapat travel plans ang pinagpaplanuhan, pati outfits at iba pang summer essentials. Sa flagship store ng Rostan sa Makati, isang campaign launch ang nagudyat ng simula ng summer season. Of course, this is Rostan's Moments of Summer. It's nice to see all of you here. Simple, sophisticated at punong-puno ng style inspo. Highlight ng event ang summer styling showcase ng celebrity stylist na si Sydney Yap. Nagpakita siya ng 3 summer styles. Fun and youthful para sa mga playful at edgy. Luxe and sexy na may dark tones, sexy cuts at chic layering. At muted sets para sa mga understated at relaxed. We did 3 kind of looks for today. First, we did kind of more fun, young, edgy, kind of fun prints, geometric. And then the next one we did a little bit more luxe. So kind of darker tones, brighter, more chic. A lot of sexy lines cut out. We also did a muted set, which is all khaki, old rose, beige. Hands-on naman ang Rostan's president na si Anton Wang sa paglulunsad ng summer campaign. So our summer campaign is called Moments of Summer. Yes.
Restaurants has been around now for 73 years. We continue to reinvent ourselves, and as far as the theme of summer is concerned, right, I wanted to make sure that it provided that sense of nostalgia, right, allowing us or encouraging us or inspiring us, right, to remember really those moments of summer that were truly special in our lives. You mentioned moments of summer. Yes. And is summer a favorite of yours? Or? It is. Yeah, I mean, next to Christmas, of course, right? It's always been a very pleasant time, wonderful memories, spending summer holidays with the family. What are your favorite? Because, I mean, I see you guys on Instagram, and you and your summer bod. What are your favorite summer moments? No, I mean, I think, with us as a family, we always enjoy the water, right? So our best times together have always been, in Palawan in particular. So, we're looking forward to that again. At habang ini-enjoy natin ang mga priceless moments ngayong tag-init, mula sa road trips, beach days at sa simpleng staycations, syempre hindi dapat papahuli ang ating mga summer looks at mga summer must-haves. What should we do to upgrade our looks? I think you either choose color, so either you go with something very muted like you, or go pop like me. Another thing is fit. I think especially now, everything is loose and relaxed. A lot of sheer, like you see through, either cutouts like that, eyelet, or really sheer fabrics. So another thing to note is accessorizing. Like, I think this is the season to be more fun and bold. Shopping time, let's go! What Sydney said, we'll do it! Mula sa mga international labels hanggang Filipino designers, pinagsama-sama ang mga ito para bumuo ng wardrobe na nagsa-celebrate ng individuality at style. Ang bawat summer moment, mas nagiging memorable kapag confident ka sa sarili mong style. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. Oh, bucket list. Oo. Abs. Abs. Kaya natin yan, Pinky. Parang mahirap. Ha? Kung kaya nila, kaya din natin. Kung kaya nila, kaya natin yan. Pero dapat tulog ako ng 18 hours. Matutulog, ano? Matutulog ako ng 18 hours. Pwede ako kumain. Ganon. Siyempre, pag mas gising ka, mas... Oo, tapos sabay may makina na naglalagay ng abs. Oo, tapos ganun na lang. matutulog ka na lang. Tama din, no? Oo, kung may ganon, siguro, ang yaman ng may-ari nun. Hantayin ho ninyo, next year. Kami naman ni Pinky ang rarampa. Yes. Happy weekend, everyone. Pwede naman. Ha? Pwede, 2-piece. Pero may cover. 1 Mumu. and 2. Happy weekend, everyone. Happy weekend, Happy Karina. weekend, Pinks. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.